Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang masusing paghimay. Hello sa inyo! Ngayon, isang malaking konsepto talaga sa pamumuno ang tatalakayin natin, vision. Yung mga insights natin galing sa aklat na Vision That Leads, Seeing What Others Cannot. Oo, magandang source yan. Medyo challenging yung take niya sa vision eh. Tama. Kasi alam mo yung karaniwan nating iniisip pag vision sa leadership, 'di ba? Yung paggawa ng plano, yung mga strategic goals, yung future state na gusto nating puntahan. Standard operating procedure, kumbaga. Yung vision statement sa pader. Exactly. Pero itong source natin, may tanong sila eh. Bakit may mga leader na parang, wow, nagagawa nila yung sabi ng iba imposible, samantalang yung iba, kahit magaling din naman, parang naiiwan. Oo nga no, parang may magic yung iba. At ang sagot daw nila, madalas, nasa ibang klase ng vision, yung pambihirang kakayahan na makita yung hindi pa nakikita ng iba. Yun, hindi lang basta galing or resources. Oo. At ang nakakaintriga pa, sinasabi ng source, hindi ito basta ginagawa lang. Parang may kinalaman sa isang bagay na mas malalim. Para bang ito'y natatanggap, revealed. Ayun yung key term nila eh, revealed, hindi created. So, yun ang layunin natin ngayon. Himayin natin itong konsepto ng vision ayon sa source na to. Ano ba talaga ito? Paano siya naiiba sa, alam mo na, sa karaniwan? At ano ba talaga tong idea na ito ay revealed? Simulan natin. Sige, game. Okay, so unahin natin yung common understanding. Plano, targets, mission statements, mahalaga naman yan, di ba? Pero sabi ng source, may mas basic pa. Mas fundamental. O, ang tinutukoy nilang vision ay yung rare capacity to see what others cannot. Parang haba, special glasses, isang lente. Pwede. Magandang analogy yan. Kasi dito pumapasok yung sinasabi nila na ang core ng leadership, hindi yung title mo hindi yung authority. So hindi posisyon? Hindi, primarily. Ang pinaka-esensya daw ay yung perspektibo mo, yung pananaw mo. Kasi yung paraan mo ng pagtingin sa realidad, alam mo, sa mga problema, sa tao, sa opportunities, yun yung magdidikta ng lahat. Makes sense. Isipin mo, di ba? Dalawang leader, parehong mahirap yung sitwasyon. Yung isa, ang nakikita niya, pader lang, dead end. Yung isa naman, may nakikitang siwang posibilidad. Yun yung epekto ng vision Hindi na bago yung sitwasyon mesmo, pero nabago yung tingin mo. Interesante talaga yung pag-frame as perspektibo. Tapos, naalala ko yung sinasabi din sa source, yung parang paradox. Sa panahon natin ngayon, grabe, para tayong nalulunod sa information. Data everywhere. Ang daming data, balita, updates, lahat na. Pero, uhaw naman daw tayo sa tunay na insight, sa pag-unawa. Ang dami nating alam pero parang konti lang yung talagang nakikita natin. Gets mo? Oo, gets ko. At yun daw yung blind spot ng maraming leader ngayon. Masyadong focus sa nakikita lang, sa data, sa numero, sa immediate problems. Hindi na napapansin yung mas malalim, yung mga di pa nakikita. Yung mga subtle signs or yung long-term pattern siguro? Pwede, at may warning sila Sabi, hindi ka makakapamuno ng higit pa sa kayang makita. Kung hanggang saan lang yung pananaw mo, hanggang doon lang din yung leadership mo. Ouch, di ba? Oo nga. Ang tindi nun. So dito na siguro papasok yung core idea nila na medyo, alam mo na, kakaiba. Yung pinagkaiba ng vision na ginagawa versus yung natatanggap. Ayun na, yung created versus revealed. Challenging to, di ba? Kasi parang kontra sa culture ng strategic planning, ng brainstorming, yung parang kailangan nating i-manufacture yung vision sa meeting. Oo, at dito talaga yung puso ng argumento ng libro. Sinasabi nila yung pinakamakapangyarihang vision, yung talagang game-changing, hindi daw yan resulta ng pagpupuyat sa harap ng whiteboard. Hindi galing sa flip chart at sticky notes. Hindi raw primarily doon. Parang mas siya, parang isang download. Isang bagay na ipinapakita, ipinapaunawa sa leader. Hindi siya performance lang, hindi yung vision casting na parang presentation lang.
mas malalim daw. Okay. Pero paano ba nila pinaliliwanag yan? Kasi medyo abstract pa rin pakinggan. Yung natatanggap. Nagbibigay sila ng mga examples, marami sa Bible. Pero yung principle, applicable daw, more broadly. Tingnan natin si Nehemiah. Yung sa pader ng Jerusalem. Oo, nakatayo siya sa harap ng mga guho sira abo. Parang hopeless. Yun yung nakikita ng karamihan. Pero ang nakita daw ni Nehemiah ayon sa source ay yung pader na buo na ulit. Yung dangal na naibalik. Yung vision na yun yung nagbigay sa kanya ng tapang at direction. So nakita niya yung future state amidst the ruins. Parang ganun. O si Moses sa Red Sea. Lahat nakot na, di ba? Natrap sila. Dagat sa harap, Egyptian sa likod. Oo, classic story. Ang nakita ni Moses, daan. Hindi dahil nag-isip siya ng super clever na strategy on the spot, kundi parang may ipinakitang posibilidad sa kanya ang argumento ng source. Yung leadership gift nila, hindi lang talino or lakas. Ito yung perspektibo na galing sa mas mataas na pagtingin. Sa context ng libro, mata ng Diyos. Si Moses. Pero ako, ordinaryong manager lang ako o kaya community leader o nanay. Applicable ba to sa labas ng, alam mo na, purely religious context? Valid na tanong yan. At nililinaw naman ng source, hindi naman ibig sabihin na lahat tayo maghihintay ng mystical vision or bosses from the sky. Buti naman. Ang punto daw ay nasa pag-develop ng isang receptive posture. Yung handang tumanggap. Paano? May mga binabanggit sila. Una, yung active na paghahanap ng karunungan or wisdom. Hindi lang information, kundi wisdom. Oo, yung kakayahang makita yung tamang path. Sa source context, divine gift to na hinihinging. Pero sa mas general sense, ito yung pag-prioritize ng malalim na pag-unawa over quick answers lang. Okay, ano pa? Pangalawa, yung panalangin o kaya malalim na pagninilay. Paraan para kumonekta sa mas malalim na purpose or source ng wisdom. Ano man yun para sa'yo? Tapos pangatlo, paglinang ng spiritual discernment. Medyo loaded term yan. Ano ibig sabihin nun dito? Sa context nila, ito yung kakayahang umunawa sa mga sitwasyon hindi lang sa surface level. Ano ba talaga yung nangyayari underneath? Ano yung mga values na nag-uumpugan? Ano yung long-term effects? Hindi lang yung kita agad. Parang reading between the lines. Pwede. At pang-apat, yung konsepto ng pagtingin sa hindi nakikita. Seeing the invisible. Hindi ito denial of reality kundi pag-interpret sa reality based sa mga bagay na mas permanente, principles, purpose, potential na hindi pa halata. Pwede mo bang i-apply yan sa isang modern nung example? Let's say sa business. Sige. Isipin mo isang company. May malaking change na nangyayari. Merger or downsizing. Yung leader na purely sight lang ang gamit. Yung nakikita lang ang focus niya. Yung gulo, yung takot ng tao, yung potential loss. Valid naman yan. Oo naman, very real yan. Pero yung leader na may vision, sa definition ng source, habang kinikilala niya yung mga hirap, may nakikita pa siyang iba. Marahil, nakikita niya yung chance para i-realign yung company sa core mission, o palakasin yung culture, o mag-innovate sa paraang di pwede dati. So pareho silang nakakakita ng problema, pero yung isa may nakikitang opportunity din. Eksakto. Parehong sitwasyon, pero dahil sa vision, iba yung response, iba yung direction. Nakikita niya yung potential sa gitna na ng problema. Okay, malinaw yan. So, itong tunay na vision na to, parang may specific na parts or elements siya, hindi lang basta seeing the unseen. Meron, 3 yung binabanggit nila. Purpose, possibility, at pathway. Purpose, possibility, pathway. Okay. Una, purpose, layunin. Ito yung bakit natin to ginagawa? Para kanino? Ang tunay na vision daw, laging nakakonect sa isang purpose na mas malaki pa sa sarili mo or sa org mo lang. Yung higher calling, kumbaga? Pwede mong sabihin ganun. Sa source, nakaugat to sa purpose ng Diyos. Example ulit si Nehemiah. Yung purpose ng pader, hindi lang infrastructure. Para to sa dangal ng Diyos at ng bayan niya. O kaya yung non-profit na nagbibigay ng tubig. Ang purpose, hindi lang balon. Dignidad, kalusugan, pag-asa. Mas malaki.
Gets. So, malinaw yung why. Ano yung pangalawa? Possibility. Possibility. Okay. Ito yung kakayahang makita yung pwedeng mangyari lampas sa current limitations or problems. Hindi ito pagiging bulag sa mga hadlang kundi refusal na magpa-dominate sa mga hadlang ngayon. Parang faith component. Malakas yung faith component dito. Yung paniniwala na kung tama yung purpose, may paraan. Ito yung nagbibigay ng tapang sa leader na sumubok ng mga bagay na sabi ng iba, imposible yan. Nakikita niya yung potensyal na solusyon kung saan yung iba, problema lang ang nakikita. Okay. Purpose, possibility, at yung pangatlo, medyo intriguing, pathway. Akala ko dapat may clear path. Ayun nga medyo surprising. Pathway, landas. Hindi daw ibig sabihin ng may vision ka, may clear, detailed, step-by-step na plano ka na from A to Z. Madalas daw, wala. Ha? Paano yun? Ang binibigay daw ng tunay na vision ay sapat na linaw para sa mga susunod na hakbang, yung next step of faith kumbaga. Tulad ni Abraham, tinawag siyang umalis pero di niya alam exactly saan pupunta. Oo nga. Alam niya yung purpose, pangako, naniniwala siya sa possibility, kayang tuparin ng Diyos, pero yung pathway, yung daan, nadidiskubre niya habang sumusunod. Sabi nga nila, you don't need to see the whole staircase, just the first step. Kailangan lang ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Wow. Purpose, possibility, pathway. Ganda ng framework na yan. So, kung itong vision na ito ay hindi lang basta ginagawa, kundi natatanggap, at may ganitong mga sangkap, paano naman to nalilinang? Paano tayo nagiging mas receptive dito? Kasi parang hindi to basta technique lang Tama ka, hindi siya technique. Ang focus ng source ay alignment. Sabi ba nga nila, vision doesn't primarily emerge from the whiteboard, it flows from alignment. Ang idea, kapag naka-align ka sa mas malalim na purpose, sa values mo, sa mga tao sa paligid mo, mas nagiging malinaw yung reception mo ng tamang direksyon. Okay, alignment. Ano ang ibig sabihin niyan specifically according sa source? 3 levels ba to? Oo, 3 antas. Una, spiritual o vertical alignment. Ito yung connection mo sa taas, sa pinanggagalingan ng purpose. Sa source, Diyos. Kasama dito yung surrender ng sariling agenda, obedience sa principles, at communion, reflection, prayer, mga ganon. Okay, vertical. Ano yung next? Pangalawa, internal o intrapersonal alignment. Ito yung alignment sa loob mo, yung values mo at actions mo, tugma, yung beliefs at behaviors. Integrity, kumbaga. Kasi kung magulo ka sa loob, mahirap makarinig o makakita ng malinaw. Makes sense. Pag magulo isip mo, wala kang clarity. Tama. At pangatlo, external o interpersonal organizational alignment. Ito yung sa labas mo. Sa team mo, sa pamilya, sa org. Naka-align ba kayo sa isang direksyon? Yung resources, oras, pera, talent. Ginagamit ba according sa purpose? So, parang alignment sa taas, sa loob at sa labas? Ayun. Ikinukumpara nila to sa kabaligtaran, yung self-centered ambition. Tulad daw ng Tower of Babel. Ang sigaw, gawa tayo ng pangalan para sa sarili natin. Imbes na mag-align sa higher purpose, sariling agenda. Ang model daw dapat si Jesus, na sinabi, ginagawa ko lang yung nakikita ang ginagawa ng Ama. Yung posture ng pagiging receiver at responder. Yung alignment na yan, parang ang hirap i-maintain yan sa busy nating mundo ngayon. May mga practical tips ba sila? Paano ba mag-align? Meron. May mga tinatawag silang disciplines for alignment. Di natin idetalye lahat, pero ilan dito. Una, stillness o sela. Sadyang paglalaan ng oras para tumahimik, magnilay, makinig. Active listening to, hindi lang pahinga. Ito yung pinakamahirap siguro gawin ngayon, stillness. Oo, very countercultural. Tapos, surrender or Gethsemane posture. Yung attitude na, okay Lord, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Pagiging bukas sa ibang direksyon. Acceptance. Tapos, sacred sight or lens of scripture, pag-aaral ng mga prinsipyo at patterns sa source, Bible, para mahubog yung pagtingin mo. At seeking counsel, paghingi ng payo sa mga taong may wisdom at aligned din. So, hindi sila quick fixes.
Parang habits na kinikultivate. Exactly. Consistent practices para yung lupa, kumbaga, maging fertile for vision. Yung stillness pa lang, kung magawa natin yan kahit konti lang everyday, baka malaking bagay na yun. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, naisip ko lang, kung yung vision mo ganito kalalim, tapos potential na iba sa nakasanayan, sigurado may resistance yan. May kokontra, di ba? Definitely. Sinasabi mismo ng source, ang tunay na vision laging disruptive. Ginugulo niya yung status quo eh. So expect resistance. Mula sa labas, mga cynics, mga sanbalat. Yung nangutya kay Nehemia. Oo. At kahit mula sa loob mo mismo, sarili mong takot, pagdududa, yung ayaw mong magbago. Totoo yan. So paano naman daw harapin yon? Ano sagot nila sa mga common objections like yung sasabihing, sus di makatotohanan yan? Magandang tanong. May mga sagot sila dyan. Sa objection na hindi makatotohanan yan, kailangan daw i-distinguish yung human realism sa divine reality, sa source context. Ang vision, tumitingin sa mas malaking reality. Example, si Elisha at yung lingkod niyang takot sa army. Yung nakakita ng mga anghel na kabayo. Oo, yung lingkod, realistic. Si Elisha, nakikita yung divine reality. So, ibang level ng reality. Okay. Paano naman sa tanong na, paano kung mali ako? Takot magkamali. Payo nila, i-test mo yung vision, may focus test, sino ba ang glory dito? Fruit test, ano bang bunga nito ay unity o away? Counsel test, ano sabi ng mga trusted advisors mo? Hindi to basta-basta lang. May checks and balances pa rin, okay. Yung excuse na wala akong oras para dyan, busy ako. Sagot nila, ang alignment hindi pampabagal, pampabilis yan, sa tamang direksyon. Mas sayang ang oras kung mabilis ka nga, pero papunta ka sa maling lugar. Investment ang oras sa stillness at alignment, hindi gastos. Good point. Lastly, yung puna na, hindi yan strategy, puro fluff. Drawing lang yan. Ang sagot, hindi maggalaban ang vision at strategy. Vision ang bakit at ano. Strategy ang paano. Vision ang puso, strategy ang kamay at paa. Kailangan pareho. Si Nehemia may vision, pero gumawa rin siya ng brilliant strategy, di ba? O nga, may plano siya paano itatayo yung pader. So, hindi either or. Both and dapat. Malinaw. So, bilang recap, ang laki ng shift na Oo, malaking shift. inaalok ng source sa pagtingin natin sa vision. Mula sa pagiging something na tayong gumagawa based sa galing natin, patungo sa pagiging isang perspective na parang natatanggap natin through alignment. Mula architect, naging antena, tama ba? Ganda nung arkitekto antena? Tama. At ang resulta daw nito sa leader, sabi sa source, nagbibigay ito ng kakaibang kapayapaan. Peace, kahit may chaos. Nagbibigay ng paninindigan, conviction na di basta-basta. Hindi natitinag. Oo. At nagbibigay ng kakayahang mag-inspire ng tunay na faith at hope sa iba. Tulad ni Paul sa barkong binabagyo. Lahat give up na. Siya, dahil sa vision na natanggap niya, nakapagbigay ng tapang sa lahat. Grabe yung impact pag ganun. So, ang imbitasyon siguro para sa iyo na nakikinig, paano kaya kung subukan nating i-shift yung focus natin mula sa sobrang effort na gumawa ng perfect vision statement patungo sa pag-cultivate ng posture ng pagtanggap? Mula sa leadership na purely based lang sa nakikita at sa data, patungo sa leadership na may kasamang faith, intuition, discernment, response sa deeper insight. Yun yung hamon ng source na to. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo, babalikan natin yung tanong sa simula ng source. Ano ang kasalukuyan mong hindi kayang o ayaw makita? Baka yun pala yung tanong. Oo. Hindi lang anong gagawin ko, kundi ano ba talaga ang nakikita ko. Kasi yun ang mag-determine ng lahat. Tatapusin natin to sa isang simpleng panalangin hango rin sa source na baka gusto mong gawing iyo rin. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang ako'y makakita. Naway maging gabay natin yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming paghimay na yung. Salamat sa pakikinig!